but I trust in the Lord. Adonai, I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversities. And hast not shut me out in the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eyes consumed with grief, yea, my soul and my belly. Sabay-sabay. For my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of my iniquity, and my bones are consumed. Ulitin ko na lang po sa 6. Sabi dyan, I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Pray na kayo pagpala kung sa amin, inyong mensahe ngayon, at ito namin. Hindi lahat kayo mga sinungaling, but especially yung mga kalokohan, Panginoon. Alisin namin sa aming sistema, Panginoon. Kamuhian namin to, Lord. Di namin tolerate, Panginoon. May tolerance man, Panginoon, sa mga bata. Ito po'y maging malinaw sa kanila, Panginoon, na ito something na hindi dapat kami mag-dwell, Panginoon. Mga kalokohan, mga walang kakwenta-kwentang bagay, Panginoon. Matutunan namin, kahit mga bata, kung saan kayo pupunta, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Walang kalokohan, and therefore, seryoso, Panginoon. Puro katotohanan, therefore, magitiwala kami sa inyo. Kailangan po, Lord, kayo magpala, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Good morning po sa lahat. Ay ba kayo dyan? Na-play ko po ba yan? Ay, yun. Hindi. Sino dito ang seryosong tao? Seryoso talaga. Hindi naman lagi seryoso dapat. Pero at least yun yung default natin. Yung mga bata, maraming kalokohan. Yan, ang topic po natin ngayon, more on sa... Maalala kung meron na tayong ganito, parang meron na pero ang focus natin ngayon yung especially yung mga nakakasama sa atin. Kaya ang title po natin, Lying Vanities. Lying Vanities, kasi sinungalingan, walang kwenta. O kaya yung mga bagay na walang kwenta, mga kalokohan, yan ay kasinungalingan. Ano ganun. Ano nangyari yun? Natin. And then, pero ang subtitle natin, How Worthless Things Rob Us of Blessings. Sa Tagalog, yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta para tayo ninanakawan ng blessing. Amen. Na sana sa atin na yon, wala pa or kulang, di ba? Sayang. Kaya basically, ang ating objective that the brethren avoid vanities, worthless things, and indulgences. Ibig sabihin, pag alam mo walang kwenta, hindi totoo, hindi masyadong totoo, huwag mo nang patulan, huwag mo nang gustuhin. Okay, kung meron minsan sasakyan natin yan, joke-joke. Ilagay mo lang sa tama, sa lugar na dapat niyang kalagyan. Okay? Hindi yung siseryosohin mo, uunahin mo pa yung kalokohan, uunahin mo pa yung laro, uunahin pa yung mga bagay na wala nga kwenta. Okay, isang vanity, wala, empty, void. Okay, kaya umpisa tayo dyan, tayo mag-define muna. Ano siya yung vanity? Sabi pong vanity, hindi po madalas itong ginagamit actually sa panahon natin ngayon. May ginagamitan man to, iba yung ibig sabihin. Pag sinabing, ano yung vanity ngayon? Madalas yan yung table, may table na vanity table tinatawag. Sabihin, dulat ng makeup, dulat ng uupo ng mga babae ng ilang oras doon. Dulat ng kailangan niya. Ay, mali. Parang whiteboard na. Kaya vanity, ano siya yung vanity? Ano dyan? Inflated pride. Ito yung sasabi ko siya medyo iba. Pero may kinalaman din actually yung pride and conceit sa vanity walang kwenta, di ba? Kasi masyado mo tinatay sarili mo, wala namang silbi, wala ka namang pakinabang bandang huli. Okay? Parang nabanggit ko na rin yung mga babae, may make-up, magpaparitoke, parang mahalin siya ng lalaki. Yung pala, yung tunay na pagmamahal, hindi pala doon nakukuha. Nabanggit ko nga sa inyo last time, hindi ko malala kung Thursday ba yun, Sunday. So, magtanong kasi kayo ngayon, yung mga survey, minsan di rin yan eh. Minsan kasi naloko tayo ng gusto natin, pero yung magandang nakita kong meme nga, ang gusto talaga ng lalaki, yung aasawahin niya, yung mother material sa mga anak niya.
Saka wife material. Ibig sabihin, imagine mo ilang taon na kayo magkasama kayo, tapos anong gagawin yung asawa mo? Papaganda lang. Okay? Hindi maglaba kasi maano yung kuko niya. Nakakabwisit yun. Amen? Yung picture na yun, kaya yung ano, nagluluto, bubusugin ka sa pagmamahal at sa pagkain, literal. Di ba? Sarap nun. Kaya hindi lang sa babae ito, lang sa lalaki din. Okay, so huwag tayong mapagmalaki, conceited. Sabi ito sa definition number 2 ito, something that is vain, empty, and valueless. Kaya again, ang subtitle natin, how worthless things rob of blessings. Rob us of blessings. Ano sabihin ng lying? Sinungaling lang yan, alam natin. Lying. Sinungalingan, mali-mali. By the way, na-trigger pala to actually kahapon nga kasi meron kaming masyeshare na ako finally sa labas ng office mate ko. No? Nasa kalagitnaan, dumating yung asawa, pinagtalunan pa namin yung kasi daw, mo sabihin niya kamatayan, huwag natin pag-usapan yung kamatayan. So, ay, saan ba kayo nag-church? Sa JIL po. Hindi sinasabi siya. Sinasabi yun, pero hindi mo lang masama doon, pero ang pangit eh. Ano ba talaga? So, natagal lang kami doon, nabuisit na lang yung nakikinig. Pati sinesya lang ko, umalis na lang. Hindi naligtas, syempre. Walang kwenta-kwentang bagay. Pero nag-focus siya doon. Lalaki pa naman. Supposedly, mga lalaki, hindi tayo, ano dyan eh. Normal na lalaki ha, yung mga hindi na bola, hindi masyadong na... Wala tayong pakialam sa mga masyadong bagay na walang kwenta-kwenta. Alam nyo ba yun? Nasakta yung mga babae, pero medyo yung ganun daw ang ano nun eh. Okay din naman isang babae na may place sa ganyan, pero sakto lang din. Tama ba yun o mali ako? Basta depende depende naman talaga, pero medyo may inclination daw kayo dyan. Okay? Kahit sa Bible po medyo kakampihan ako dyan. Pero anyway, ilagay natin sa tamang ano. Pero yun nga, kaya na ako, lalaki pa naman to. Nasaktan, masakit yun eh. Masakit talaga yung katotohanan. Ayusin mo yung sarili mo para hindi ka snowflake dyan. So kaya yun, pinagagaling ako actually. Kayo din, bilang mga Kristiyano na. Kahit yung matagal na dito, nakikita-kita ko na yan, pag nanghina-hina kayo, alam niyo yung mga bagay na papalis lang sa inyo, mga walang kwenta-kwentang bagay. Tanungin nyo, kahit yung mga wala na dito, tanungin nyo, ba't wala ka na dito? Hindi sasabihin yan. Hindi nyo masabi sa hiya. Kasi walang kakwenta-kwenta. Itatago na lang nyo, hindi, man, basta, hindi ko masabi. Mga gano'n. Ano basta nalaman na sa experience ba? Kaya iwasan natin na hindi natin tataas yung, alamin natin yung mga priority natin pag tinignan sa mga bagay-bagay. Ito yung importante, mas importante, pinaka-importante. Huwag mong pagpapalit yung napaka-importante sa bagay na wala kwenta-kwenta. Like tampo, nasaktan yung feelings. Sabi ko anong last basta walang perfecto. Minsan, sigurado ako may masabi akong out of balance dito. Or at least para sa iba. Kasi nga, hindi tayo nagtagpo. Kung talagang sobrang kanal mo, tapos sinusubukan kitang abutin kasi talagang sobra eh. Yung iba, masyadong ma-pride. So, hindi matanggap na sinabihan ng mali. Lahat naman tayo nagkakamali. Tsaka lalong di ka na masabihan ng gusto ka nang mawala sa mundo or something, di ba? Unless yung mga bakla nga nabanggit ko kanina. Okay? So, wala na kasi pag-asa yun. So, nakita niyo yung lie, kasinungalingan, and then, alam niyo na yung trust, di ba? Alam niyo yung trust? Tiwala. Mamaya itong bandang huli natin. Pag sinabing tiwala, tiwala ka ba sa taong puro kalokan lumalabas sa bibig? Puro joke? Hindi mo alam kung seryoso. Hindi, joke lang yun. Hindi talaga yung ibig mong sabihin. Ba't mo sinabi? Kung di yun mong ibig mong sabihin, sinabi mo, hindi mo ibig sabihin. So yung trust, sabi dyan, assured reliance on the character, ability, strength, or truth. Pansin niyo sa chapter natin kanina sa Psalms, 2 beses nabanggit yung katotohanan. Hindi ka magtitiwala kung isang taong to, kahit mga pastor minsan. Lalo politiko. Walang pakialam minsan, sinabi niya ganun. Hindi ko sinabi yun, naka-record ka eh.
By the way, si Abante pala ay controversial na naman kasi ganun talaga yan. Sinabi na dati ni Pastor yan. Pumasok ka ng politika, ano sa palagi yung mangyayari dyan? Alam mo, magaling ka. Kaya may mga pastor, mga baptist pastor na dinidisown daw siya. Matagal na, sana dati pa. Pero iba, umatras. But anyway, ano yung rob? Sinabi rob, dinanakawan. Sinong gusto mo na nananakawan dito? Wala naman siguro sa atin, di ba? Kukunin, sa'yo na. Ganyan si Satanas eh. Ninanakawan tayo ng blessing. Minsan pang-unawa. Hindi ko maintindihan yun eh. Yun nga eh. May mga bagay na pwede ka maintindihan, ninakaw sa'yo yung pang-unawa. Paano yun? Ha? Eh, samantala sa Proverbs, yung pangunawa, wisdom, napaka-importante niyan. Mas nanakawin lang sa'yo. Kaya mag-iingat tayo dito sa mga bagay na walang kwenta-kwenta. And then, worthless things, of course, sinabi lang, ano yung blessing naman? Banggit kanina yung swerte, di ba? So, kasi ganyan sa libutan eh, no? Yun yung parang bukang bibig na natin. Pero, ibahin natin yung ating ano. Pag naiba yung sa loob mo, pati yung sa labas, may iba yan. So, hindi tayo niniwala sa swerte, malas yun. Ibig sabihin nga, nire-recognize natin ng Diyos ang makakapagbigay lahat, pwede niyang alisin din yan. Therefore, pinaka-goal natin, i-please natin ng Diyos para blessing. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na positive. Pera man yan, pangunawa, kalusugan, okay, blessings po yan. So, huwag nating hayaang nakawin, especially ng mga kalokohan. Makikita natin dito kung paano yung sinasabi ko, no? So anyway, umpisa na natin kasi kailangan po suntin ng ano ngayong umaga. Why should we avoid vanities? Again, naintindihan yung vanity. Ano yung vanity? Mga bagay na walang kwenta, parang may appearance ng maganda tayong ano, yung mag-makeup ng ano, gaganda ako, tapos mapawaw yung mga ano. Siguro, pag nasa camera ka, wow, kinis naman no, paglapit nun. Ano ba yan? Ano? Pag ginanyan ka, tigas ng mukha mo literal, eh. No? Puno-puno ng foundation. Bakit kaya tingnan nun? Pag kikis mo ba yun? Asawa, parang hindi. Kikis ako sa ano, semento, parang ganun. Asfalto. Gusto mo, no, ano, natural, man? So, iwasan natin yun. So, anyway, bakit tayo dapat nag-avoid ng vanity, mga walang kwenta? Pasok lahat dito, mga kalokohan, especially, mga kasinungalingan. Yung mga, bagay sa inyo, yung mga, yan, katoliko, sabi niya, sarado katoliko, bakit? Yan ang tanong. Ramdam mo na eh, na bakit yung mga ito mga kulto, madalas sa ganyan. Yung mga iglesia ni Manalo, puro building. Kasi parang na-hypnotize yung mga tao. Oh, maganda doon, sasamahan niya kasi maganda yung building. Ano sinabi ng Diyos? Hindi ako tumitira sa templo na ginawa ng kamay. Diyan napatay si Stephen eh. Talagang diretso yung sinabi niya eh. Siyempre yung mga Hudyo nun parang hindi lahat pero yung mga Hudyo nun talagang grabe yung pride nila sa temple nila kung hindi nyo alam. Sa panahon din ni Jeremiah, ganun din. Hindi tayo masakop kasi the temple of the Lord, the temple, paulit-ulit pa eh. The temple of the Lord is here. May gumagano kay Jeremiah, sabihin niya, mga hambog pala kayo eh. Ano nangyari sa Shiloh? Doon unang tinirik yung temple. Actually, yung nilagay doon yung temporary temple, yung tabernacle, and then siyempre yung Ark of the Lord. Ano nangyari sa Shiloh? Alam nila yon. Nasira din yon, inubos yon. Hinayaan ng Diyos. Bakit? Wala naman siyang pakialam sa lugar eh. Amen? Hindi man nahihiya ito mag-iglesia naman. Puro gano'n. Building. Sana hindi tayo gano'n confidence natin sa Panginoon, sa katotohanan. Pag nakikita natin mali tayo, huwag tayong magmatigas. Amen? Pag wala ka minsan masabi, bakit mo ginagawa yan? Bakit di mo ginagawa yan? Ano ang katotohanan sa matter na to? Ngayon, naintindihan ko talang pinoyso na ng mga kulto yan. Pag si Soriano naman ang mga pakinggan mo, puro ganun, katotohanan, Biblia, katotohanan. Kaya siya naintindihan ko, kaya ganun sinisigawan tayo minsan. Kala nila kasi na-associate tayo sa mga ganung siraulong mga false, mga kulto.
Kaya intindihin din natin. Pero anyway, ito medyo generic po to. Lahat ng kalokohan, titirahin ito yung mga lahat ng kalokohan, yung empty, worthless, walang kwentang bagay, walang kwentang salita, walang kwentang turo, lahat ng walang kwenta, titirahin natin. Iwasan natin. So, bakit tayo dapat umiiwas sa mga walang kwentang-kwentang bagay? Number 1, matagal to, no? Sa Deuteronomy 32, bilisan ko lang, ito po'y awit. Famous song na pinaawit ng Panginoon, na tinuro ni Moses sa Israelite. Isa sa mga sabi dito, they have moved me to jealousy with that which is not God. Tinutuko yung Israel. People of God yan, pero nag-jealous daw ang Diyos. Bakit? Kasi sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan na hindi naman tunay na Diyos. Kaya sabi dito, they have provoked me to anger with their vanities. Kasi walang kwenta naman talaga yung Diyos-Diyosan, pero katulad nga kahapon, di niya ma-explain. Basta, di bali po, pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko na tawagan kita pag gusto ko na tumanggap at maligtas. May sakit na nga eh. Anytime pwede nang. Anong meron doon? Tinaniman ng kasinungalingan yon. Ano sabi dito? Ano daw, anong nangyayari sa Diyos mismo ha? By the way, may mga taong kahit ako, minsan tinitira, pastor na, sigaw ka na sigaw, pastor na, initin ang ulo, pastor eh. Really? Kilala mo ba ako? Pag mainitin ang ulo, pag nagagalit ba, masama na agad. Ito makikita na dito, Diyos ang naasar. Sabi niyo, provoke me to anger with their vanities. Ang Diyos ba may mali? May unrighteousness ba sa Diyos? Nagkakamali ba ang Diyos? Masama ba ang Diyos? Nagalit siya. Ba't siya nagalit? Kasi itong mga walang kakwenta-kwentang bagay, ginagamit at ginagawa ng mga Israel, mga people of God pa to. So, point number 1, bakit tayo dapat umiwas sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Ano? Bakit dapat tayong umiwas sa walang kwenta-kwentang bagay? Katulad yan. Bago lang itong mga to, di ba? So, isa mga rule namin dito, walang maingay pag nag-preach. Kasi nag-aaral tayo, importante yun. Bawat salita, pag naipagdaldalan ka, lalo kang di makaka-focus. Ba't napunta ka pa dito? Di ba? Ganun tayo ngayon, may mga churches dyan na puro saya lang yung mga bata. Doon kayo pumunta. Kung ayaw nyong matuto. Pero kung gusto nyo matuto dito, dito kayo. Pero huwag kayong magdaldalan. Huwag kayong mag-chismisa. Ganun din yung mga utak natin. Baka iba nakikinig ganyan o ganyan-ganyan. Kaya tinitingnan kung anong pinapansin dito, kung anong atang doon, may agyo doon. Tumuto kayo salita ng Diyos. Sabi dito, number 1, bakit tayo dapat umiwas? Kasi nakakaasar yun. Amen? Sabi diyan, provoke to anger. Kaya pansinin nyo, sino ba yung nagkukwento sa akin ng... Basta may mga kalokohan yung mga kabataan na minsan papaluin mo, minsan sasabihan mo lang, huwag kami nga eh. Huwag kang makulit. Oh, gawin mo na to, gawin to. Yung pag ganun lang eh. Pero may kalokohan na minsan kung kutusan mo yung di ba? Amen? Ba, sobra kasing kalokohan, kunwari, kasasabi mo lang. Hoy, huwag maingay. Nag-ingay. O huwag ka magkalat. Ay, ito, huwag magkalat. Ay, bawal ba ito magkalat? Kutusan mo yon, ang tigas ng ulo eh. So, ganun po ito, hindi na mga bata. Mga adult. Narinig niya, alam nila yan, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan, seryoso siya, sila ay pagbiruan. Ano ginawa dito? Kaya nagalit siya. Ganyan po yun. Pag ikaw ay puro kalokohan ka, sige. Tingnan natin. Kahit sa school nyo nga, nalala ko yung nakwento ko sa inyo, office mate namin. Ewan ko ba? Siguro, medyo nasa mood silang magbiruan. Nasa meeting. Siguro, okay lang to, hindi naman papagalitan eh. Ewan ko ba naman, nakwento lang sa akin, wala ako dun eh. Kaya paglabas nila doon sa kwarto, umiiyak na yung dalawa. Sabi, tumiiyak. Ay, napagalitan, sabi, huwag na kayong pumasok bukas. Kasi siyempre, pag kailangan mo ng pera, di ba? Eh, bakit loko-loko kayo? May meeting tayo. Siguro, mainit din ang ulo ng ano. Intindihan nyo? Sino nakakutosan dito ng tatay nyo, nanay nyo?
Lahat naman siguro tayo, di ba? Kasi minsan ako, sabi nga si Pastor, nasabihan ako ng masama. No? Kasi minsan pag iba yung ano mo, iba yung utak mo, lalo mga bagay na seryoso, hindi ang ginagawang kalokohan. So dito, number 1, nakakaasar yan, annoying, irritating. Meron pang isa sa 1 Kings. Pero may balikan tayo mamaya dito. Balikan tayo sa 1 Kings. Ano naman to? Sino naman sa 1 Kings? Sinong bida dyan? Si? Mga hari, diba? Pero sa banda dito, may isang hari dito. Sabi dito, for all the sins of Baasha, ano yan? Israel king, pangatlo ata. And the sins of Eli his son, which they have sinned, by which they have made Israel to sin, and provoking the Lord God of Israel to anger. Ngayon actually, madalas na nagagalit ng Diyos, kasalanan eh. Kaya pansinin natin dito, vanities. So, nare-relate po siya. Kaya nang iba nagkakasala dahil ang utak nila nasa mga bagay na walang kwenta, pwede mo rin baliktarin yun. Pag walang kwenta nasa utak mo, gusto mo walang kwenta-kwentang bagay, puro laro, puro kalokohan, kasalanan na mismo yun. At sabi dito, nakakaasar yun. Ang Diyos mismo naasar eh. Kaya mag-iingat kayo ito. Sinasabi ko sa mga bisita kasi hindi tayo go-tolerate na andito ka mag-aaral Bible, ikaw magulo ka. Ba't ka andito? Yung mga nagkakaya, tingnan mo yung mga sa paligid mo, nakatutok yan, gusto nila maintindihan yung pinag-aaralan dito, tapos magkukulit ka dito, so hindi ka para dito. Ngayon, kung kaya mong, kung seryoso ka sa Diyos, okay yun, ikaw yung mag-adjust. So ganun tayo dito Catholic Church, Manalo, hindi. Sila doon, kaya wala natutunan kasi wala naman sa kanila yun. Inuulit-ulit lang nila yung mga catchphrase nila. Okay, tayo ang iglesia ni Manalo, siyempre hindi ganun sasabihin nila. Iglesia ni Cristo kasi yun ang nasa Bible. Hindi na nila pag-iisipan yung lalamunin na nila kung ano sinabi sa kanila. Tayo hindi ganon. Kahit balikan mo lahat ng preaching ko din, hindi ako parot dito na sabi lang na sabi, paulit-ulit, sana maloko. Hindi ganon. Tutukan nyo yung sinasabi, pag-isipan at matuto. Kaya sabi niya, nakakasar yun. So, balikan natin yung kanina binanggit sa Deuteronomy. Sabi doon, so dahil sila ay puro kalokohan. By the way, ito sa mga karami mayaman, nakakita na ba yung batang mayaman? Kailan lang si isang artista na laging nababalita, lasing na naman daw, napaaway. Lagi naman yun eh. Bandang uli sabi niya, kilala niya si Baron something. Huwag kayo maniniwala doon, di totoo yun. Balik-balik ka sa balita, lagi kang lasing eh. At nanggugulo kung saan-saan. So, ano mangyayari sa'yo? Pag ikaw yung mga anak kasing mayaman, nakala nila, kasi kahit ano, may pambayad naman sila, di ba? Nagbayad na naman siya. Nakatawa ako, 500 lang daw eh. Nakaalis na. Bail. So, dapat kinukulong, di na ano eh. Di ba, hinahataw. Sa Bible kasi walang kulong po eh. Panandalian pwede lang. Pwede. Pero dapat yung mga ganon, hinahataw para matuto. So, kung sabi ko dito, bakit ang yaman nila, pinagpala na, may privilege na sila, maglolo ko pa? Ba't ganon? Sipin nyo yun. Supposedly, pwede ka mag-aral kung saan mo gusto mag-aral, makakain ka kung saan gusto makakain. Pero again, di lahat ha. Pero yung ibang gano'ng mayaman, mga Jeff Rocks, ang tawag dyan, mga spoiled, sila pa yung nagiging loko-loko. So, kasi pwede apply natin sa sarili natin yan. Tayo minsan, ang ganda ng aral dito, minsan, feeling privilege tayo. Ano yung sabihin nun? Yung nagiging mayabang. Kala mo lagi ka nauuna. Ay, baptist ako, talaga mas magaling ako. Totoo yun, in a way. Pero dahil kahit pa gano'n ang kondisyon mo sa ngayon yun. Hindi mo lang pag nagpabaya ka ngayon. Kunwari, si Julia, di ba, na-honor daw ngayon. Marami na ring honor, maayos ang katayuan sa church. Ako kasi ilang taon na ako sa church, kaya napag-ano ko rin, bukod sa mga kwento ng pastor, nakita ko mismo isang tao na maayos yung standing sa church, bandang uli, wala na. Ano nangyari dito? Kasi nagpabaya at may mga bagay siyang inuna, yung mga walang kwenta pala. O sabihin natin may kwenta pero ito yung mas mahalaga, ito yung medyo mahalaga lang. Dito nag-focus, hindi masyadong mahalaga. Patay ka doon. Amen?
Ito dito, matagal na standing dito. Basta pumunta ka lang sa church, okay na yun. Pero internally pala, personally, hindi ka nagbabasa, hindi ka lumalago, mga ilang taong kang ganyan. Kaya gusto kong focus dito, sabi niya dyan, dahil ginalit nila ang Diyos, sabi niya, I will move them to jealousy with those that are not a people. And I will provoke them to anger. So, inasar nyo ako. Sabi ng Diyos, kayo nga, asarin ko. Paano? Magseselos kayo sa another nation. Sino dito yung nakakasarin ganun? Di ba? Kahit mga bata nga lang pag ma-pride. Dati, ako yung dati special kay nanay. Ngayon, yung kapatid ko na or something. Or even worse, ibang tao. Magseselos ka. Bakit ka hindi naging hindi na ikaw yung apple of the eye kasi malaki ka na, may expectation sa'yo, hindi mo nagawa. Kahit anak ka, ang paborito, ibang tao, bakit? Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin eh. Nahuli ka ngayon, bandang uli, ikaw yung magseselos. Bakit siya gano'n? Hindi mo alam. Ano ba nagpapasaya sa Diyos? Gawin yung kalooban niya, hindi mo ginawa. Inasar mo siya. Ikaw yung aasarin niya ngayon. Kaya number 1, provokes to anger. Huwag tayong sa kalokohan, kaasarihan. And then, instead of blessings, ano nangyari sa kanya? Kasi ano kabaliktaran ng pang-asar? Pag naaasar ako, I am annoyed, irritated. Ano yung kabaliktaran nun? Masaya, please, di ba? Pag ang Diyos na please sa atin, sabihin natuwa sa atin, blessing yun. Ang dami, mayaman ng Diyos, makapangyarihan, matalino. Pag ikaw nakikinig, pupunta sa church, lalo ka pang bibigyan ng talino ng Diyos. Naintindihan nyo ba yun? Pag inasal mo ang Diyos, ano mangyayari sa'yo? Alam mo na, kalokohan. Ano mangyayari sa'yo? Yung kabaliktaran ng blessing, kabaliktaran ng katalinuhan. Lalo ka maubobo. Kaya nakikita ko yung mga backslider, ganun eh. Nung una, medyo okay eh. Maayos yung pag-iisip, maayos yung gawa. Pag nag-backslide yan, parang inaiiba yung bumabaliktad ba? Nasa nanutunan mo dati? Buti nga, makatanong mo pang ganun. Hindi naman papakita yan eh. Okay, kaya huwag nyo nga asarin ng Diyos. Kayo maasar bandang huli. At lalo na yung isa lang to sa mga pwede niyang parusa. Ikaw yung magseselos kasi nahuli ka na. Imagine nyo kahit sa mga klase nyo. Kunwari ikaw yung top 1 dati, lumaki ulo mo. Kala mo forever na yun, di ka na, matalino ako, di ka lang mag-aaral. Bandang huli, dating syunga-syunga, inaabutan ka na. Grades pa lang yan. Ang buhay, malawak. Ano yung mga pwedeng blessing na mawawala iba? Yan. Kung kausap ko kahapon, nahiya siya kasi hindi niya maintindihan ba yung pag-anak. May anak ka ba? Wala. Ilang taon na siya. Hindi tayo nanlalait. Hindi naman pakapangitan yung tao. Pero minsan pag maayos ka, is a blessing yan eh, asawa. Diba kahit walang pumatol, walang kahit minsan maganda nga, wala rin eh. Pag may attitude. Alam niyo ba yun? Isa yun sa mga blessing. Kasi may iwanan. Ang saya-saya ng buhay ng mga classmate mo dati, kahit ikaw, grumpy. Kahit mapera ka. Bakit? Kalokohan inuna mo eh. Again, maganda yung grades, maganda yung pera. Pero marami pang bagay na pwede kang unahin. Amen? Lalo, Panginoon, wag mong uli ang Panginoon, patay ka dyan. Yari ka. Huling-huli ka dyan. Magsisisi ka. Sinasabi ko sa inyo, mga bata especially. Sa mga adult naman, yung anak nyo, huwag nyo nang pabayaan. Nakikita nyo ng direksyon ng buhay nila, iba na. Nakakaawa yung anak nyo. So yung isa iba, ang kinakaawa nyo, di nag-aaral. Tama, nakakaawa naman talaga yun. Pero spiritual lalo. Mas matutuwa na ako sa taong di nag-aaral, pero lagi sa church. Ginagamit ng Diyos kahit sa maliit na bagay lang. Tuloy ko lang. So yan, nakakaasarya. Huwag natin gagawin sa Diyos. Especially, tayo mag-focus sa walang kwentang-kwentang bagay. Bandang ulit tayo mahuhuli. At may sinabi pa rin sa Jonah. Ito medyo related kasi sa ating point. Sabi dito sa Jonah 2:8. Sabi dyan, sa yan day that observe lying vanities. Okay? Parehong-pareho sa ating title. Psalms 31. Dito naman, sila daw, by the way, ito yung nilamo na si Jonah. Nag-pray siya sa loob. So,
ang ginagawa niya, naintindihan niya, in-acknowledge niya itong mga puro kalokohan. Sabi diyan, forsake their own mercy. Ang sabihin ng forsake thy own mercy. Pag forsake, iniwanan. Ano yung mercy? Kaawa. Ano yung own? Sarili. Paano mo iwanan yung sarili mong awa? Ang sabihin nun? Ibig sabihin nun to, dapat ko na para sa inyo. Ibig sabihin nun, parang hindi ka na makakawaan. Kasi nga kinaasaran ka na eh. Totoo po yan, sabi ito, again. Kahit ako ay sa Baston, no, dito rin. Kunwari, may chinatsaga akong bata dito. Kunwari, sino ba? Si Trisha, kunwari lang. Kunwari si Trisha, ang tigas ng ulo. Ang tigas ng ulo, pero chinatsaga ako sa Trisha. Huwag kang mag-boyfriend ng unbeliever, mag-aral ka, umattend ka, mag-Bible study. Trisha, ayoko. Alam nyo, darating yung panahon. Sa palagay mo, hanggang 80 na ako. Ilang taon ka na ngayon? 17. Plus, sabi natin, ano na ako? 40. Plus 20, ilan na yun? 37. So, ako ay 60 na, siya 37. Sa palagay mo, Trisha, ang gagawin niya. Ulit-ulit. Darating din kahit Diyos. Hindi na maawa sa sobrang mga ang kukulit, ang tigas ng ulo, paulit-ulit. Kasi sabi dito, pag makulit ka, gusto mo mga walang kwenta-kwentang bagay para mong iniwanan na yung sarili mong kaawaan. Supposedly, maawa sa akin yan. Si pastor po pastor yan, maawa sa akin. May pagkakataon na wala na yun, mawawala. At ikaw mismo nag-iwan nun sa sarili mo. Inalis mo yung idea na kaawaan kasi kang kulit mo. Sobrang kulit mo, sobrang puro kakalokohan, puro laro, puro joke, Bible yung pinag-usapan, puro kakalokohan pa. Darating yung panahon. Huwag kang pakasigurado yung sinasabi doon, forsake their own mercy. Doon pwede na sabihin na sila yung, hindi na sila maawa, pero pwede rin sabihin sila na yung hindi nakakaawaan. Naalala niyo yung sinasabi sa mga bakla, di ba? Wala nang pag-asa yan. Biruin mo, lalaking pinanganak, sabihin na babae sila. By the way, itong may balita kasi kailan lang, nakakaawa din yung mga bata, especially sa Amerika. Dahil sira ulo kasi dun eh. Ang ginagawa nila yung mga bata, ito, mukhang lalaki ka ba? Hindi, babae ka, ginaganon. Siyempre, mga bata pa, hindi. Ay, ganun ba yun? Hindi. Kasi gawin natin, baguhin natin yan. Pag lalaki, ginagawang babae, yung babae, ginagawang lalaki. Yun pala, ginagawa nila yun para sa pera. Kasi uoperahan. Sino magbabayad doon sa mga doktor? Yung gobyerno. Kasi dahil loko-loko nga yung gobyerno dati nila, ngayon nilalabanan nila yun. Kawawa ngayon yung mga bata. Kasi pag binago na nila yan, ano mangyayari dyan? Patuloy ng sakit yan, kailangan mo nang isupport yan. Forever na yan. Kasi hindi normal yung lalaki, gagawin mo babae. Yung babae, gagawin mo lalaki, hindi normal. So, siyempre magre-reklamo yung katawan nun. So ngayon, kumikita pala itong mga siraulong mga mga doktor, mga medical procedure nila. Yung palang kwento doon. Kaya kawawa yung mga bata, huwag yung tatanga-tanga. Supportahan naman kami ng pinagkakitaan ka na. Sinisira na yung katawan mo. Amen. Kaya ganun din kayo, never kayo, kahit yung mga school nyo ngayon, di ba? Bata, nakikinig ba kayo? Naalala niyo yung mga panahon na may pa-drawing, may mga kahit public school, inaano yung mga bakla, naalala niyo yun? Let us celebrate Pride Month. Tama? Kung sira ulo yung mga nagaganon, lalo yung mga administration na ang ginagawa sa ISCO mo. Naalala ko sa ISCO kasi doon kami sa Maynila kahapon. Talagang nag-init yung ulo ko dyan. Nagkataon na siguro masama na yung araw ko, biglang makikita mo sa Facebook, Isko Moreno, mag-celebrate daw Maynila ng Pride Month. Palibiyasa si Isko, showbiz yan eh. Alaga ng mga bakla yan, si Isko. Siyempre, nag-comment ako, may nagalit naman na teacher ko dati, high school. Bayaan mo nga itong mga to. Yung teacher ngayon, patay na ngayon, nasa impyerno na. Sinirang ko yun, sinubukan ko siyaran. Ayaw. Hindi, ligtas na kami. Inaasar ako. Yung pala, yung mga anak niya, iglesia na ni Soriano.
Kaya siya siguro, natisod din, ewan ko, hindi ko alam. Kawawa yung mga bata. Kaya paglaban nyo ang katotohanan, salita ng Diyos, lalaki, lalaki yan, babae, babae yan. Pag may nagtuturo sa inyo iba, si Rahul yun. Sabi ko na sa inyo. Iharap nyo sa akin. Teacher yun eh. May mga sa Bible, may mga teacher of iniquity din. May mga false teacher. Nakikinig ba kayo? Ba't tayo punta sa bakla? Kasi itong mga wala nang pag-asa. Pag tinanggap mo yung alam mo naman na hindi totoo, parang mo sinabi ng huwag mo na ang kawa, Lord. Ganun yung sa Romans 1. Pag lalaki ka, sinabi mong babae ka, sira na ulo mo. Hindi, kawaan nyo ako. Parang yung ano naman, di ba, yung transgender nga, lalaki siya, swimmer siya. Eh kaso, hindi niya kaya yung mga lalaki. Sabi niya, hindi bakla ako, dito ako sa mga babae. Eh syempre, lalaki yun eh. Malakas yun, nanalo ngayon siya. Number 1 siya, nagreklamo yung mga totoong babae. Eh bakit nangyari ganun? Eh lalaki yan, babae siya. Hindi alam ng mga organization, gagawin nila eh. Kasi sa kanila, bawal daw, tinuturo sa kanila doon, yung mga bakla, bayaan nyo lang sila, yung mga bakla, okay lang yun, hindi okay yun. Eh ngayon, nagbago yung ngayon sa Amerika. Pinaalis siya ngayon, di hiyang-hiya siya, hindi siya pwede sa lalaki, hindi siya pwede sa babae. Tinanggi na rin siya sa mga lalaki. Kasi hindi, bakla ka eh, huwag ka dito. Sabi ng babae, bawal ka dito, hindi ka lalaki, hindi, bawal ka dito, hindi ka babae. Ano siya ngayon? Kalokohan mo kasi. Kahit sa mall lang eh. Kung transgender ka, saan ka pupunta? Sa lalaki, bawal ka. Sa babae, bawal ka. Saan ako? Eh, si Raulo kasi sa sarili mo, wala namang ibang gumawa sa sarili mo niya, hindi ikaw din eh. Ganun po yan pag ikaw, sinungaling ka, puro ka kalokohan, pinapakinggan mo si Titi Kapag Joey, si Vice Pangit. Eh, ano mangyayari sa'yo? Para sinabi mo na huwag niyo akong kaawaan. Patay ka dyan. Kaya iwasan natin yung kalokohan kahit konting kalokohan. Naintindihan? Kasi ikaw ang kawawa dyan. Okay, doon na tayo sa number 2. Okay, number 1, bakit tayo dapat wag tayo sa kalokohan? Kasi nakakaasar yan. Kaasaran ka ng tao, kaasaran ka ng Diyos. Hindi, natuwa naman sa akin yung barkada ko eh. Walang kwenta rin yung mga natuwa sa iyo. Kung gumagawa ka ng kalokohan, makikinig ka sa school. Si teacher na asal sa'yo, di ka nag-aaral. Tuwan-tuwa si mga kaibigan mo, naloko-loko din. Talo ka doon, bakit? Mga loko-loko yun eh. Kung matuwa man sila sa'yo, wala kang pakinabang doon. Ganon din yung sa kulto kunwari. Ito, may nasal kunwari sa akin dito, nag-preach ako ng Bible. Maghahanap ako ng pareho kong utak. Yung sasamahan mo, pag inayaw mo yung katotohanan, wala rin kwenta yun. So, talo ka dyan, okay? So, sana nakuha nyo yun. Number 1, it provokes anger. Number 2, yung mga kalokohan ay sa 1 Kings. Ito na yung binasa natin kanina. Balikan natin. So again, ano sabi doon? Vanity. Pero may binanggit doon. 16, 13, masinin natin. Mabilis lang ito sabi niya. For all the sins of Baasha, the sins of Elah's sons, by which they have sinned, puro kasalanan sinasabi. Bakit daw sila husga? Kasi sa mga kasalanan ng tatay nyo, lolo nyo. Ang sabi dyan, by which they made Israel to sin. So yung kasalanan daw nila, nag-cause para magkasala din yung iba. Nakita nyo? In provoking the Lord God of Israel to anger with their vanities. Yung pala yun. Yung sabi ko kanina rin, yung mismong kasalanan ay walang kwenta. Yung walang kwenta, kasalanan na yun. Kaya number 2, bakit dapat iwasan niya? Kasi sin it in itself, it is sin in and of itself. Sa Tagalog, yung mismong kalokohan, kasalanan na agad yun. Hindi naman, kalokohan, joke nga lang eh. Di ba ganyan yung excuse ng iba? Hindi mali yung kasi joke nga lang eh. Yung puro ka joke dyan, kasalanan na yun. Alam niyo ba yun? Hindi, kaloko, joke lang eh. Ginagawa nilang excuse. Kala nila may excuse sila. Kasi ine-excuse sila ng iba. Pero ang Diyos, di kayo excuse. Kasi ang kasalanan mismo, kalokohan, kasalanan. Amen? Tandaan yan. Ay, pastor naman, joke lang eh. Tigilan mo ako. Inaaral natin yan, di.
Ngayon yung mga bata, kasi yung bata, ang kulit ng bata, oh, biluin mo, dumudura, ingay-ingay, ano, nagsasabi, bata yun. So, pero hindi natin ito tolerate dyan. Minsan nasabihan, hoy, huwag kang makulit, hoy, huwag mong laruin yung pagkain, hoy, di ba? So, supposedly, after lumalaki yan, matututo na yan. Kaya, hindi yan magiging pwede mong gawing pass. Number 3, Jeremiah, patindi pa ng patindi ito eh. Nabagit na kanina si Jeremiah, pero din sa Jeremiah, anong ginagawa ng kasalanan ng mga bagay na walang kwenta? Sabi dito, kayo pa ba ibasa? Ready, go. Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have gone after vanity, and are become vain. Puro vanity, vain. Ano daw ginawa ng mga Israel, tsaka yung ibang tao dito? Puro kalokohan, mga bagay na walang kwenta. Anong ginawa sa kanila nun? Kasi may iba, hindi, joke nga lang yan. Pag nag-joke naman ako, kunwari, mga joker dito, gusto ko lang ng mga matuwa. Di ba? Tito Big Enjoy, gano'n eh. Pinapasaya ko lang sila. At mga bakla, ganyan din yung mga excuse yun eh. Ang problema nga iba kasi naloloko din. Diba? Pag mababaw kasi yung tao, sumasaya ako kasi puro kalokohan eh. Isa ka pang mababaw kasi. Pero dito sa verse na to, malinaw, anong ginawa ng kalokohan nila. Pag sila puro kalokohan, puro joke, yung mga walang kwentang bagay, doon sila nag-focus, anong ginagawa sa atin no? Sabi dyan, no? They are gone far from me. So, nung una, joke, ano lang sila, nag-worship naman sila ng totoo, pero in the side, puro kalokohan. Diba, kahit mga pastor, gano'n, kahit mga pare eh. Nagpipreach niya, kalokohan pa rin. Si Juan nga pala, ganito ang ginawa ni Juan at ni Pedro. Tawa-tawa, ganito lang mag-preach yun, ang daming joke. So, umpisa, ganun lang yun. Pero, ano mangyayari? Pag binahal ka na ng tao, dahil sa kaka-joke mo, mamimiss nila yun. O syempre, ano naman bagong joke ngayon? Hanggang palayo ka na ng palayo sa Diyos. Amen. Yun, totoo, kaya napansin ko sa mga pastor na sumisikat. Ay, sikat yan, pakinggan natin yan. May ibang tao, hindi na naghahanap ng totohanan. May napansin ako na may natindan akong ganun. Medyo critical ako na kasi nga, lumalago ako eh. Tinitingnan ko, ano kaya laman ng preaching nito? Nag-notes pa ako nun. Tinitingnan ko, ano yung mensahe mo talaga, parang wala akong makita. Pero amen ang amen yung mga tao, bakit? Hindi na nag-amen dahil narinig nila yung katotohanan, hindi na eh. Kaya nag-amen, amen. Dahil na doon sikat kasi yung gano'n. Kilala nila, sikat. Kahit walang laman yung pinagsasabi. Kailangan natin mag-amen kasi baptist tayo, kapastor tayo, yung pastor na to eh. Walang kwenta. Hindi na lang palayo ng palayo. And the same conference na sinasabi ko sa inyo, yung din yung nagsabi ng huwag kang pag-usapan yung mga eleksyon na yan, malayong pa eleksyon. Kasi baka may magtanong about Calvinist. Oo, dinismiss agad nila. Kita niyo yan? Pag puro kalokohan, ilalayo ka niyan sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi joke-joke. Yung mga church na puro kasiyahan lang, basta marami tayo, masaya tayo, magmahalan tayo. Yung katotohanan, iset aside natin, yung doktrina. Hanggang palayo na pala, hindi na malayan. Ang layo. Kaya number 2, number 3, number 1, nakakaasar yan, pabok sa anger. Number 2, it is a sin in itself. Number 3, it makes us far from the Lord. Pag puro kalokohan, unti-unti lang, palayo ka na palayo sa Diyos. Amen? Kaya huwag tayong mahalin yung kalokohan. Number 4, ito medyo obvious na. Jeremiah pa rin, chapter 10 naman, this time. Verse 8, sabi dito, but they are altogether brutish and foolish, the stock is a doctrine of vanity. So, paliwanag ko yung ibang bagay dyan, ha. So, actually, pag vanity, ulit-ulit yan sa mga idols. Alam yung idols, ang Catholic, di ba? Hindi naman to idol, eh. Nazareno, alam niyo Nazareno, nagkakaguluhan nila yan. Feeling spiritual pa amen pa sila. By the way, si Pope ngayon, di ba? Mamatay na sana, tagal. Let's pray for Pope, amen. Bakit? Masabi dito, yung mga Diyos-Diyosan, yung tinatawag na stock dyan, magsabing stock kasi parang kahoy lang yan eh.
Yan ang inaasar sila ng Diyos. Ang tinuturo daw ng mga Diyos-Diyosan, ano? Itong January, dami yan, di ba? Mga sa Santo Niño, sabay-sabay yan eh. Opening ng taon, puro kalokohan, puro Diyos-Diyosan. Ganyan ang Catholic eh. Sabi dyan, tinuturuan ka ng mga wala kwentang-kwenta. Ganun naman talaga yung Diyos-Diyosan, di ba? Hindi tunay na Diyos, pero tinataas, sinasayaw pa, o-offer pa, saya-saya kunwari, feeling na spiritual, mga walang kwentang-kwentang bagay. Ano sinabi ng Diyos? Anong description sa mga stock, mga idols? Vanity. Pero sabi dyan, they are altogether brutish and foolish. Ano yung brutish? Brute, parang hayop yan eh. Parang hayop. Nga tutuwawag sila. Parang hayop. Parang aso. Parang baboy. Hindi ka matutuwa. Malala yun. Parang aso. Parang pusa. Resembling, befitting, typical brute or beast. Animal ka. So, animal ka. Nako. Talagang parang hindi na tao dun. Kaya point number 4, it is foolish. It is so foolish. Yun nga yung pag-usapan natin eh. Kaya nga wag dapat. Fool. Gusto mo sabihan ka fool? You're a fool. Mangmang ka, tanga ka. Yun yung isabihin ng fool. Yung sinasabi ng Diyos sa kanila oh. Kaya huwag kang sa kalokohan. Kahit konti kayo, basta bata ako, totoo nga, alam ko yung sabi sa Bible, foolishness is bound in the heart of a child. Ano yung kasunod nun? But the rod of correction shall drive it far from him. Amen. Kaya mga bata, huwag kayong tataw, pinapalo kayo, tinutuwid kayo. Amen. Pag may kalokohan kayo, pinalo ka, ay, hindi pala gagawin, dapat sakit eh. Mali pala yung magmura, mali pala yung kalokohan. Pag lalaki ka, ay parang gusto ko maging babae. Pak! Ganun dapat yun. Ay, hindi pala. Lalaki pala. Ginawa ko ng Diyos sa lalaki. Tapos babae ka, kunwari. Babae ka. Gusto ko lalaki. Parang kang si Jake Cyrus. Ano nangyari kay Jake Cyrus? Iraulo yun. Yun, nalaos. Galing-galing niyang babaeng kumanta. Di ba sino yan? Charis. Nalaos tuloy. Hindi yung mga idol niya, mga fans niya, hindi yung mga Kristiyano lahat ha. Pero alam, kahit mga normal na tao, kahit di Kristiyano, alam nila, tanga naman ito. Galing-galing mo. Babago yung boses, parang bumawa ka. Anong ginawa mo kasi? Tanga ka kasi. Sinasabi yung tanga mo. Altogether brutish and foolish. Basta ko sabihin tanga. Sinasabi, ang Diyos nagsabi, brutish pa eh. Parang ipis, parang hayop. Tanga mo naman. Ano, magkakalokohan pa kayo? Pwede, naalala ko tayo mga classmate ko dati, yung paunahan nga, di ba? Yung iba naman, ganito. Kaya naalala ko yung isa sa mga loko-loko dun. Yung nag-ano nga kami, dapat din ako matid dun eh. Panayang pagpapayabang, alam mo ba, hindi ko naman tinatanong. Alam mo ba, meron akong contract. Nakangontrata na ako ngayon. Okay naman sa akin. Pero, kala ko na ka, ba't niya kailangan sabihin sa akin yun? Siguro ba't niya kailangan sabihin sa akin? Siguro dahil naalala niya, ako yung makulit dati, pero ngayon mayaman na ako. So what? Yun ang tanong. Hindi naman na alam kung paano mo na. Siguro sana naging masipag ako, okay. Pero still, ang daming area ng buhay mo na dapat inuna mo, mas importante pa. Kaya kinukumpara tayo sa, alitin ko ha, bakit tayo dapat umiwas sa kalokohan, sa mga walang kukwentang-kwentang bagay, kasi nakakaasar yan, kasalanan yan, maglalayo sa Diyos, sa Diyos yan, at kalokohan yan, katangahan yan. Meron pa tayo 3. Jeremiah pa rin, bakit tayo dapat umiwas sa kalokohan, mga walang kukwentang-kwentang bagay, kasi, kayo ulit magbasa po, sa 19, sabi dyan, makibasa, ready, go. O Lord, my strength and my fortress, and my refuge in the day of affliction. Okay. And the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit. Okay, medyo mahaba pa, pero ang context again ng Jeremiah, marami, even Israel, people of God, aba,
Anong ginawa? Sumamba na rin sa Diyos-Diyosan. Paano nangyari yun? Kasi, ganun yun. Yung tao kasi ganyan. Di mo na mapipigil minsan yan. Lalo na pag matagal na nalugmong sa kasalanan, yung mga dapat nagtuturo ng katotohanan, mga duwag, tinamad, hindi na nag-aral. Iba, sumamba na rin sa Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi nyo dito, the Gentiles, ano daw mangyayari? Pag puro by the way, ano yung kalokohan dyan? Yung surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit. Isa lang yun eh. Kasinungalingan, walang kwenta-kwenta, at saka mga walang pakinabang, no profit. So, mga bata, ganito yan. Pag may ginagawa kayo, may gagawin kayo, may gusto kayo, isipin nyo agad, ano ang pakinabang ko dito? Nari, magpupuyat ako para mga level 5 ako, level 50 ako. Ano kayong pakinabang ko dito? Tanong nyo lagi yon. Men, pag nagbubukas yung bibig mo, bakit ko sinabi yan? Anong dahilan? Para saan? Isipin mo agad yun. Kasi ayaw mo ng mga bagay na wala kang kwenta-kwenta, wala kang pakinabang. Anong mangyayari daw dito? Okay, bakit tayo dapat umiwas? Sabi, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the world. So, may mga tao daw na yung iba kasi kahit mga bata, iniisip ka pa puro kaluhan. Wala naman sa akin lang, ako lang nakakaalam eh. Di ba? Ako lang nakakaalam. Walang pakialam ibang tao, pero yun ang akala mo lang. Ibang tao, kaya ito sa church community to eh. Maganda sa church, magkakakilala tayo, hindi tayo parang Catholic na hindi magkakakilala, Iglesia ni Manalo. Plastikan lang sila doon, ay kapatid, gano'n nga. Kapatid, hindi mo kilala yun. Eh tayo dito, magkakakilala tayo dito eh. Yan ang totoong church. Ngayon, ano yung advantage pag magkakakilala kayo? Ay, pag napahiya ako dyan, pahiya ako. Oo, pero mahal ka rin nun. Pag sinabihan ka nun, pinagpe-pray ka nun. At totoo. Hindi sila nag-aabang lang na gusto ko, ano yun to. Ngayon yung iba, ganun siguro. Pero, don't vouch on that. Karamihan dyan, yung mga spiritual dyan, pinag-pray ka. Kahit sabihan ka ngayon, ang gusto nila mapabuti ka. Ang point ko po dito, ganito. Kaya daw yung mga ibang tao, especially Gentiles, pupunta sa iyo. And then, ano mangyayari doon pag nakita nilang ikaw ay puro kalokohan, kasinungalingan, walang kwenta-kwenta yung mga inatupag mo. Ano mangyayari sa iyo? Nangyayari yan, di ba, kahit sa, ayun, kahapon. Kaya alam ko agad yung background ng tao, tatanungin ko lang saan church siya. Ilang taong ka na, dyan. Ano mo agad survey mo, anong klaseng tao to, anong ginawa sa buhay niya. Amen? Pansinin niyo, pag kayo nag-apply ng trabaho, ano yung mga unang tatanungin sa inyo? Saan ka nag-aral? Anong trabaho ng nanay, tatay mo? Anong pakialam nila doon? May background check yon. Ngayon, kung mahirap kayo, tapos ikaw matalino, hahanga lalo sa iyo. Pero may background sila. Pag alam niyo yung nanay, tatay mo, walang trabaho. Alam agad nila yung background mo. Amen? O ito naman, ito may pera. Maganda yung trabaho ng nanay. Maganda yung trabaho ng tatay. Pero hindi nag-aral. Nako, delikado rin yun. Amen? So, ganun din dito. Ilang taong ka na? Anong natutunan mo? Anong ginawa sa buhay mo? Ito po, nagdota ako na... Anong gagawin sa'yo sa palagay mo tatanggapin ka sa trabaho ng gano'n? Ibig sabihin, maglalaro ka lang din doon. Hindi ka tatanggapin doon. Kung tanggapin ka man, doon ka lang sa posisyon na, alam mo na, anytime pwedeng tanggalin. Intindihan niyo ba, mga bata? Kung kayo nag-aaral, trabaho, paano kayo nagtatrabaho? Blessing. Okay, tatamad-tamad kayo ngayon. Sa church lang, hindi ka maasahan. Memory verse. Diba? Inaasahan ka lang na huwag ka magsinungaling, huwag ka makulit, di ka rin maasahan. Ano mangyayari sa palagay nyo? Mapapahiya ka. Yun ang gusto ko sabihin. Kaya point number 5, it will be embarrassing. Kaya huwag kang dapat, umiwas tayo sa kalokohan kasi bandang uli, mapapahiya ka dyan. Nakakahiya. So again, di natin sinabing, pwede ka nang bumawi. Yan ang sinabi natin eh. Ang Diyos naman is, sabi nga nila, God is a God of second, third chances. Doon may panahon din na talagang maasar na sa iyo. Pero,
Kasi iba sa atin ganito, yung ibang bata, kaya ginagamitan ng Diyos mismo ng embarrassment. Kung sana doon na kayo, kung ayaw nyo ng kayamanan, for example, okay lang sa akin mahirap, okay lang ba sa'yo mapahiya? I'm sure hindi. Na maging matalino kayo, iwasan nyo yung mga kalokohan, usapang kalokohan, puro laro na walang kamutunguhan, puro kalokohan, kasalanan, kalayawan. Iwasan nyo agad yung mapahiya kayo dyan bandang huli. Basta ka pinapahiya mo, ngayon yun. Kaya pag natuto ka, ngayon ka nahiya, tama pala yun, dapat. Ayaw mo mapahiya in the future kung kailan ka malaki. Amen. May mga anak ka na rin, gusto mo doon ka mapahiya sa harap ng mga anak mo. Nakakahiya po yun. Kaya kahapon yung lolo doon, medyo nag-aano ko. Buti na lang, hinayaan yung anak apo nilang masyaran. Eh, sabi ba ng lolo, eh Katolik ako ngayon, pare-pareho tayo sa impyerno. Anong utak meron yun? Sige nga. Eh, yung apo nila medyo magkautak. Ano, lolo ba? Ano okay lang sa'yo sa impyerno? Pahiya ka nun. Eh, lalo pag ikaw pa si Daniel Rason. Tatanungin ka ng member mo. Sa bagay, mga manhid na yung mga yun. Ikaw si Pope. Pope, mamamatay ka na, ligtas ka ba? Wala nakakaalam eh. Ikaw ang leader ng... Hindi mo alam kung langit ka impyerno yan. Impyerno yun, sabihin ko na sa inyo. Ang titigas na ng puso ng mga yan. Kasi yung minahal nila, yung position sa church, yung... Ganyan si Pope, sikat po yan. At Indonesia, pinagmamalaki. Indonesia, Muslim country. Tinanggap si Pope nang pinagalang sila. Ha? Eh, mali rin naman yun eh. Pero, kasi nga yun yun. Mahalik-halik pa yan. Si Marcos ata, humalik dyan, tama ba? Ano yung mga yun eh. Mga cultist kasi yan. Pag gumanyan sa akin si Pope, by the way, hindi nalalapit sa akin yun. So, yung nakakahiya po yan. Naintindihan nyo ba? At hindi nila tatanggaping mag-preach ako doon, for example, sa Vatican. Alam nila mapahiya sila. Ramdam nila yan. Unang bukas pala ng bibig ko doon. Para na silang gilibang puwit nun. Next, second to the last. Ulit-ulit mo ha. Bakit tayo dapat iwas sa kalokohan? Una, nakakaasar yan. Kasalanan yan. Palayo ka sa Diyos. Puto kalokohan. Kalokohan yan, katangahan yan. Hindi nakakahiya yan. Meron pa madadagdag. Meron pa dalawa. Sa Acts 14. Alam niyo yung kwento din sa Acts 14? Si Pablo, ganito yan. Naligaw siya sa... Hindi na naligaw. May pinuntahan niya sa Athens, basta sa ano to eh. Athens, basta sa Greece, sa bandang Greece. Lystra, okay? Banda Greek, ano pa rin ito mga to. Pero yan ang ginawa sa kanila. Magaling magsalita si Paul. Ang ginawa sila bandang huli, hindi naman nagalit sa kanila, hindi naman sila sinigawan. Baliktad, anong ginawa sila? Sinamba sila, yan sabi yun. Yan, nag-offer. Hoy, sambahin natin to. Si Barnabas, tinawag na Jupiter. Si Paul, Mercury. Kilala niyo ba yung mga Diyos-Diyosan na yan, si Mercury? Di ba planeta yun? Pinangalan nga sa Diyos-Diyosan yun, si Mercury, Saturn, Jupiter. Ano sabi ni Paul? Kaya kung si Pope to, tatanggapin niya yun. So, tama lang yan, sambahin niyo ako. Pero yung mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi tama yun. Huwag niyo ako sambahin. Kasi tao lang ako, ang sinasamba, Diyos lang. Kaya naman tunay na lingkod ng Diyos, hindi mo tatanggapin niya na nagkakamali na sila. Tapos, naitaas ako eh. Loko-loka. Sabi dito, ba't yung ginagawa to? Kami tao lang din. Kaya lang kami nag-preach sa inyo, para nga umalis kayo dyan. Sabi dito, vanities. Bago mo makilala ang tunay na Diyos, yung mga kalokohan, dapat iwan mo yan.
Tandaan niyo again, pag nag-soul winning tayo, hindi natin i-compromise yun. O sige, merienda ka muna dito, pero huwag mong babanatan yung religion mo. Patay ka na. Yan nga kailangan kong gawin para umalis kayo dyan. Anong point natin dito? Ano nangyari dito? Sa palagay niyo, paano sila umabot sa point na pati si si Pablo, tsaka si Silas ay sasambay nila. Barnabas, I mean. Kasi nga sobrang kalokohan na. Pag pinag-aralan niyo po yung mga Greek mythology, Roman mythology, puro kalokohan. Puro kalokohan. Yung mga Diyos nila, mga babaero, mga siraulo, si Zeus, kilala si Zeus? Ay, Zeus! Iba yun. May sabi kasi doon, yung Jesus daw, Zeus yan. Yung mga kalokohan nila. But anyway, alam niyo ba si Zeus? Kaysa si Zeus daw, babaero daw, kaysa magpapanggap na layong, ibon, pupunta sa tapos gagahasain na yung babae. Ganun daw si Zeus. Pero yung ganun yung Diyos mo. Diyos. Kaya yung mga Greek na yung mga siraulo din. Kaya kahit pa sino ba to? Yung, si Alexander the Great. Kaya ganun ginawa nun eh. Mayabang din yun. Gusto niyang sakupin lahat. Sabi ng mga tao niya, uwi na tayo. Ang dami natin nasakupin din. Doon pa. Nasira na ulo. So, ang gusto ko sabihin dito, point number 6, it leads even to more vanities. Ganun po yan. Pag unang kalokohan, hiniyakap mo yung Diyos-Diyosa ng mga Greeks. Diyos-Diyosa at maraming Diyos. Ang tawag yung pantheon of gods. Actually, napakarami. Ano mangyayari sa'yo bilang tao ngayon? Dadami lalo yung kalokohan mo. Parang kapag sinara niya namin, okay na, naintindihan yung katotohanan eh. Ano man ang palataya lang, maliligtas ako. Kung tama yun. Kasi hindi mo kaya ligtas sarili mo. Si Jesus nagbayad. Sige, tatanggapin ko na. Pero, saka na. Sarado katoliko ako eh. Sayang. And number 6, it leads to even more vanities. Yan, naniniwala sa mga idols. Maniniwala ka na ba Diyos yung idol? Hindi. Kung normal ka, hindi ka maniniwala doon. Pero pag naniwala ka sa konting kalokohan, minsan yung malaking kalokohan, paniniwalaan mo na rin. Kaya iwas na kayo kahit konti lang magtanong kayo pag may pinapaliwanag kunwari. Pope ka, tas di ka ligtas? Nako, takbo ka na. Kung titiwala doon, sabi ng lola ko eh. Ano mo alam ng lola mo? Mahal ko lola ko. Iba yung mahal mo siya. Kaya pinuntahan namin kahapon, kala ko maliligtas na. Mahal yung nanay niya eh. Kitang-kita ko yun eh. Nagtitinginan sila, di ba, bad? Ito, kaliligtas natin. Kala ko tatanggap na talaga. Kaya pwede tayong makasigurado kaligtasan. Ganyan-ganyan yung nanay niya. Ganyan. Maya-maya ayaw. Nabiktima sila po ng kalokohan. Believing idols, believing in vain, believing in vanities, saka worship of men. Sabi dito, sinasamba mo tao. Anong klaseng kalokohan meron itong mga taga-Listra? Ang dami nilang ginawang kalokohan, ang dami nilang tinanggap kasi ng kalokohan. Kaya buti na lang, mga tunay na lingkod. Imagine nyo kung si Paul at si Barnabas parang si Pope nga. Hindi na sila lalayo doon. Yung mga pelikulang gano'n, di ba? Ginawa silang Diyos-Diyosan. Dito na lang ako. Pinapakain ako. Kaso, yung mga ganon, konting lang din. Iba na rin utak nun. Anyway, number 7, last. Dahil sa ating text. Ano sinasabi doon sa Psalms 31? Kaya ito yung ating text. Doon hindi ko sama to sa ating series sa Psalms kasi na lang naman natin, nadaanan lang natin. Sabi dyan, ito yung dapat attitude natin. Bakit tayo dapat umiwas sa kalokohan, vanities? Sabi dito, I have hated them that regard. Alam yung regard? Pag sinabi pang regard, tingnan natin, di natin nakita kanina, no? Parang ginagalang mo at itinataas mo pa. Regard. Regards to your family. Okay yun, di ba? Unari, gabatihan kayo. To protect
a protective interest care. Yan, huwag mong sabihin ng ano yan. Protektado yan. Huwag mong sabihin mali ang Katoliko, huwag mong si Soriano, si Manalo, no? Anghel yan. Ganun po yan mga yan, pag talagang panatiko na. So, paano pag respect, no? So, paano pag niregard mo ngayon yung lying vanities? Ibig sabihin, ay, kanya-kanya na tayo pananampalataya. Huwag mong babastusin yan, huwag mong sasabihan ng masama yan. Tao din yan. Yung mga bakla, tao pa rin yan. Oo nga. O, ano ngayon? Huwag mong sasabihan ng mali. Ganon. Lalong magkakamali. By the way, wala nang pag-asa yung bakla. Pero yung iba, susunod doon, ay, ganon pala yun. Katanggap-tanggap pala yan eh. Na sinasabi na diretso tayo dito kasi ayaw natin may influensya lalo yung mga bata. At kaya sabi dyan, but I trust in the Lord. Ba't niya nasabi yun? Galit siya sa mga nagre-regard sa kasinungalingan, lalo yung mga walang kakwenta-kwenta. Wala na yun na, si Mayor Isko, wala na gano'n. O, ginagalang na, by the way, si Duterte, di ba? Nakita niyo kung paano niya murahin ng Diyos nung una. Pero bandang uli, pag may script siya, babasahin niya, salamat sa Diyos. Ano ba talaga, Duterte? Anong mangyayari sa mga tao na nakakita doon? Ano mangyayari sa mga tao na nakakita doon? Na mga plastic pala itong mga politiko natin, si Mayor, si President. Tinuturoan ka ng kasinungalingan, mga walang kwenta, okay lang palang ganyan yung religion lang yan. Kahit huwag ka na mag-isip. Ha? Baligtad. Religion nga yan eh. Devotion sa Diyos. Amen. Kasi hindi ka mag-iisip. So, ganyan po yung mga kababayan natin karamihan. Kaya magpupunta tayo doon, kaya ang hirap mag-soul winning. Sa totoo lang, again, hindi ko kayo inaano. Alam ko hindi madali yan. Pero kasi aralin natin bilang awan sa mga tao pupunta sa impyerno. Kaya isa sa mga masisira, paano tayo maliligtas, di ba? Magtiwala sa Diyos. Ganyan ang ano eh, manampalataya, magtiwala. Pero pag ang tao na nagsanay sa kalokohan, joke, kalokohan, walang kwenta, kaya religion, bayaan mo lang siya. Bayaan mo lang siya sa religion niya, pero hindi ka concerned sa kanya. Ay, by the way, may holiday tayo ngayon kahapon, ano? Kapatid na mga Muslim. May ating kapatid John. Naloko yung mga yun, kawawa naman. Huwag mong i-regard yung kasinungalingan. Hindi din i-regard. Huwag mo sabihin mga Muslim. Oh. Kaya ang galing din ng mga Kristiyano eh. Itong mga Democrats, ano. Ayaw nilang sasabihin yung mga babae daw tinataas. By the way, may Women's Month ata ngayon. Mga ganyan. Itaas sa mga kababaihan. Sabi ng mga Kristiyano, totoo, sabi, sige nga, gawin nyo nga sa mga Muslim yan, na babae. Alam nyo ba yung mga Muslim na babae, kung gaano sila kinakawawa? 4 sila. Walang karapatan yung mga babae sa Islam. So pag nasanay po yung mga tao sa mga kalokohan, kasinungalingan, hindi magtitiwala yan sa Diyos. Baliktad po yan, magkabaliktaran yan eh. Nabanggit ko kaninang umaga, kaninang introduction, di ba? Pag kunwari, kilala ko si DM na mapagkakatiwalaan, hindi kalokohan, magtitiwala ako sa kanya. Hindi siya sinungaling, hindi siya joke-joke, di ba? Eh, baliktarin mo yon. Lahat ng bagay, kalokohan. Joke lang. Hindi ka magtitiwala doon, natakot ka doon. Di ba? Kaya isa po yun sa mga problema natin, mga tunay na Kristiyano. Nakita na ng mga tao, ang daming kalokohan ng mga iglesia ni Manalo, iglesia Soriano, Katoliko. Pagpapalagay agad na, lahat kayo ganyan eh. Nakita niyo, ang hirap. Kaya kalaban natin niya, kaya huwag tayong paloko-loko. Amen. Kaya galit ng ibang baptist kay Manalo, kay Abante. Ang dami yung kinakasamputan ngayon. Hindi malaman kung nasa yung honesty niya. Dati, Duterte yan eh. Ngayon, wala na si Duterte. Against na rin kay Duterte. Nasaan ba loyalty mo? Sino ka ba? Ako nga pala yung mga leader ng mga Baptist. Nagpantig yung tinga ng iba. Sabi, anong leader ng mga Baptist? Independent tayo. Kaya sabi niya, I disown you. Wala kang pakialam dyan. Tama yun. Hindi dapat malaman ng mga tao. Amen. Hindi tayo denomination lang.
Tapos may pumapas, kasi tinalungan siya, anong pakialam mo doon? Hindi ko alam arrangement nila. Huwag yung lahat ng baptist, tinulungan mo? Nakakasira ka nga eh. Kaya ganun tayo ka-vocal dyan against kay Abante kasi may ginagawa yan kasiraan ng mga baptist. Sino na lang? Yung mga tao, sino na lang? Ang pagtitiwalaan, pati baptist pala ay politiko na. Nakikisaw-saw sa politiko. Sinisira tayo yun, nasasabi ni Abante, hindi raw perfect yung King James. Sinong perfect? At paano mo nasabing di perfect yung isang bagay? Ikaw yung perfect, kung sinasabi mong ganun. Diba kasi sinabi mo isang salita ng Diyos hindi perfect? Wala daw translation na perfect, wala daw translation na iba idol na idol si Abante. Sira ngayon sila, pati tayo. To some degree, obviously. Intindihan niyo ba yung point number 7? Number 7, it will destroy the very idea of trust. Ganun yun. Pag puro kakalokohan, ayaw na magtiwala ng ibang tao. Joke lang yung tiwala ng tiwala. Tiwala ako sa sarili ko, ganun yan. Hindi nila bibigay sa yung tiwala mo, kahit may hawak kang Bible, kasi yung ibang mga pastor, Kibuloy, ganun yan eh. Kaya kasiraan natin yan, si Kibuloy, hindi natin yun. Obviously, alam ng mga tao nakakaintindi na malayo tayo doon. Pero yung mga sobrang walang alam-alam, Katoliko, Iglesia ni Manalo, kala nila yun lang ang religion sa Pilipinas. Kung di ka Katoliko, hindi ka Iglesia ni Manalo, Kibuloy ka, parang gano'n, katangahan yun. Pero yun lang nasa utak nila eh. Okay, wrap up na natin. So, pwede ba umiwas tayo sa mga kalokohan? Konting nakita mo lang. At dito ko na, may nag-preach ako dito. But hindi naman gagawin yun. Pero kahit mga baptist minsan, may dahil nakakuha, lang pre-trib na lang. Pre-trib rapture. Wala sa Bible yun. Ba't na tinuturo? Nasanay sila eh. Umattend sila ng seminar, nakesyo. Anytime pwede dumating ang Panginoon. Mag-rapture na, boom! Yes, ligtas na tayo. Bahala na kayo dyan. Ganun daw. Wala sa Bible yun. Bakit nila, tapos pag nagdi-discuss na yan, mapapansin mo para sila mismo nahihiya eh. Ang dami kong pinakinggan ng ganun. Rapture na tayo ha. Ano sa Bible yun? Sa Revelation 4:1. Walang rapture doon. Si John lang yun. Ang rapture, lahat ng mananampalataya na pagdating ng Panginoon, boom! Sasalubungin natin ang Panginoon sa langit. Ba't maiging rapture yung Revelation 4? Nakita niyo yun? Kalokohan din yun. Pag pinaniwalaan mo yun, sasakyan mo na, tuturo mo na sa iba, mangyayari ito lahat. Magagalit ang Diyos, kasi tuturo ka ng mali. Kasalanan yun. Lalayo ka sa Diyos. Ganyan po yan eh. Yung mga kahit mga baptist po, na inaidol na si Rockman, inaidol na kung sinong palayo na, hindi nila nararamdaman, palayo na pala sila, palayo sa turo ng Bible. Kasi lang, ayaw nilang bitawan yung dispensation, ayaw nilang bitawan yan eh. Ganyan tayo, mga baptist, hindi kaya, Calvinist. Sabi ni Spurgeon, Calvinism is the gospel. Hindi alam ng ibang baptist yun, kinokot-quote pa. May mga tama tinuturo si Spurgeon, pero ang daming mali rin. Ba't mo kailangan, quote mo na lang yung Bible. Lalagyan pa yung mukha na yan. Yung mga mahilig sigarilyo, tuwan-tuwa kay Spurgeon. Alam niyo ba yun? Tabako yun eh. Spurgeon. Hindi niya maiwanan yun. May nagsasabi sa kanya, ba't ka nagtatabako? Di ba masamain din? Nung sabihan masama to. Ba't ganun katigas ang nun? Ligtas na eh, Calvinist eh. It's so foolish. It's so embarrassing. It leads to even more vanities. It will destroy the very idea of trust. Kaya huwag kang joke-joke. Again, yung mga bata, minsan natutuwa tayo, di ba? Pero, turuan mo mo yung sarili mo. Hindi ka lalaki, puro kalokohan ka lang. Hindi ka nakakatuwa. Si Pastor baptist din daw siya. By the way, lumipat na pala si Habad doon kung saan. Nung isang araw, nangungutang pa sa akin. Seryoso ba to? Kilala niyo ba si Haban? Si Michael Haban, kilala niyo? Hindi.
Mga taga-baybay sapay na ano nun eh. Yun, kahit anong gawin mo doon, okay lang. Kasi naggugulo nila doon pag nag-worship sila doon. Praise the Lord. Walang order, puro gagalangin niyo ba yung ganon? Kunwari lang yung, kunwari gagalangin ka namin, kunwari tuwa ka sa'yo, puro kunwari na. Puro kalokohan. Masaya intindihan niyo, kaya ganitong base natin, ganito ang ating order. Ayaw natin sa kalokohan. Amen? Sa ating music, ayaw natin ng rock and roll. Ayaw natin yung nagtatawanan ng puro tawa lang. Holy laughter, mga ganun pa eh. Okay, so let us avoid vanities, worthless things, indulgences. Para, ano yung subtitle natin? Yung actually, pag sinuma nyo to, pag inalis nyo yung mga kalokohan, mabaliktad dyan, mga blessing yan. Kasi magtitiwala sa Diyos, anong pag nagtiwala ka sa Diyos, andun na lahat. Blessing, tiwala ka sa Diyos. Aaralin mo salita niya, tatalino ka, maliligtas yung mga tao kasi magtitiwala sa Diyos. Ano ba? Hindi ka mapahiya. Basta nagkasala talaga ako. Alam mo, pag nagbago ka ngayon, nagtapat ka ngayon, kahit may nakakahiya ang ginawa, matatabunan yan. Tandaan niyo yan. So, kung talaga may kalawa ka, bata, sabi nga sa inyo dati ako, pupunta kami sa Santa Lucia, may dala akong balisong. Wala lang nga, miling ko, laruan niya kasi si daddy, binigyan akong balisong. Kasi napunta sila ng Batangas, walang magawa sa pera, bilang ko yung anak ko ng balisong. Ganyan-ganyan, tapos naka-shades ako, tapos para akong Axl Rose. Bata eh, nakakahiya yun, pag naalala ko, nahihiya ako eh. Hindi ko kinukwento yun para sundan nyo, amen? Kaya sinasabi ko, nahihiya ako, nakakahiya. Buti na lang, wala pang Facebook nung panahon namin. Walang nakapag-capture nun. Nakakahiya eh. So ano pa? Pag hindi ka foolish, of course, matalino ka. Kabaliktad ng foolish, tanga, matalino. Amen? Yun ang ginagalang, yung lumalabas sa bibig niya, mayroong wisdom. And then, yung kabaliktad ng far from the Lord, of course, lalapit ka. Pag lagi ka seryoso, katinuan, righteousness, alam mo, lalapit ka sa Diyos as in. Matutuwa sa iyo yung Diyos, yung mga godly people matutuwa sa iyo, yung mga loko-loko, maagalit sa iyo. Okay lang yun, mahala sila. And then, of course, lalayo ka sa kasalanan, and then, hindi magagalit ang Diyos sa iyo, kabaliktaran, mapiplease ang Diyos sa iyo. Maraming blessing pag ganun. Amen? Totoong blessing, matibay na blessing. Okay, so, tagal natin, no? Pero okay lang. Sana huwag tayo sa kalokohan. Okay, again, may mga minsan joke na kontrolado naman yun, tsaka sinasabi ko, joke lang. Amen? Hindi ako nagpatawa para mahalin nyo ako dahil gusto ko ng kalokohan. Hindi ganun. Baliktad. Madalas nga, minamak natin yung kalokohan eh. Para hindi natin gawin. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray. Medyo generic, medyo obvious din. But nakita namin kung paano yung mga false teachers, especially, yung mga iba naman sa showbiz, yung kalokohan sa kanila, naging business na nila. Panginoon, I pray na lumayo kami doon, sa inyo kami lumapit, maging seryoso kami, lalo sa mga bagay na seryoso din, pananampalataya, pagmamahal, kapatawaran, Panginoon, mercy, soul winning, Panginoon, kaluluwa, langit at impyerno, Panginoon, maging intindihan namin gaano kaseryoso yung mga bagay nito, Lord, and therefore, of course, maglingkod kami sa inyo para maligtas yung iba, magligtas na, turuan din namin kung paano sila mag-soul winning, Panginoon, paano nyo gamitin, Panginoon, paano magiging matuwid ng bawat isa, maging productive din, Panginoon, at kapakipakinabang, both sa community, tsaka sa inyong gawain, Panginoon. Alam po, Lord, again, salamat sa dollar ng pakakainin namin, palain yung bawat isa, sa mamayang activity rin, Panginoon, fellowship din naman, maging close kayo sa bawat isa, Panginoon, ma-appreciate tayong bawat isa, at magkaroon ng fun naman din, clean fun, para mahalin din ng mga anak, ng gawain, Panginoon, dito po lagi seryoso din. But yes, ultimately, seryoso kami sa inyo, Panginoon. But may kasiyahan pa rin naman, Panginoon, sa pagkasama-sama ng magkakapatid. At therefore, doon po yung concern sa bawat isa. Nakita namin mamaya yung mga testimony din, devotion, at pagkain ng blessing niyo, Panginoon, makita namin. Masaya din pala maging anak ng Diyos at talaga naman. So, yung iba, Lord, nag-skip kami sa ibang kasiyahan, sa libutan. Mas masaya pala pag, again, naintindihan namin, naaalala namin, na kayo na i-please sa amin.
Patuloy kami sa ganung bagay, Panginoon. Lumayo kami sa kalokohan, mga walang kwenta-kwentang bagay. Lang po kayo malulati. In Jesus' name we pray.